Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek bakabayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal mga bayan, akala mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 93 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 68 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 62 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 43 na mga comments. And Nemi Hasigawa. Meron siyang 41 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at saka sa mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin natin po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagonsad, Cosmo Defender, Maria Hermenegilda Panso. Nandyan rin po si Elizar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre i-greet natin ating mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si BOT, Jovi Montero, Jeswan Mimiano, nandyan rin po si Erlinda Balarasa, Aneth Aligre. Nandiyan rin po ating pong haters na si Fast Track G, hi to Estrella Centino, Velma Micabalo, nandiyan rin po si Lucana Nerpio, Selvia Aramel, hi to Ana Corduba, Susan Manglinong, nandiyan rin po si Rosinda Aunso, Katita Darl, Lalaine Di Pasukat, and hi to Tank Abel. At syempre i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala, good morning rin po sa ating mga kababayan po na mga senior citizens. Okay, so I hope you're doing fine today. So again, good morning po sa lahat. So kahapon mga kababayan ko, di ba nakita ho natin na meron pong press conference, ito pong si Digong. That is last night, mga 1 o'clock in the morning yata na team natapos mga kababayan. Which is supposed to be, mag-vlog sana si Ivan ng maaga. Kaya lang, nung mag-start ako mag-vlog makabayan, biglang na press con si Digong eh. Bakit kaya si Ivan? Kasi nga, na-trigger siya doon po sa nangyari ngayon kay Sara Duterte. At lalong-lalo na, di ba meron pong ipinalabas po na napahayag si PBBM na kung saan sa wakas makabayan. Sa wakas, si PBBM ngayon nagsalita na po dito po sa mga pinagagawa ni Sara Duterte at lalong-lalo na doon po sa kanyang pagbabanta dito sa ating Pangulong si PBBM kay Felisa at saka kay Speaker Martin Romualdez. Which is yan po ay napaka-laking kalokohan mga kabayan. Hindi po maganda ang ginawa talaga ni Sara Duterte at dito po ipinahiya niya
ang bansang Pilipinas. Di ba kitang-kita ho natin sa mga international news mga kabayan, nakaabot talaga kahit doon sa ibang lugar sa US o saan mang panig ng mundo na meron pong mga Pilipino o hindi po Pilipino, siyempre ibang lugar mga kabayan, nakaabot po yung balita na kung saan merong plano na assassination itong ating Vice Presidente dito po sa ating Pangulong mga kabayan na si PBBM. Umabot talaga pati nga doon sa Hong Kong kasi nga ating po mga viewers mga kabayan from Hong Kong, sabi la Sir Ivan, talaga pong kumalat ng balita na yan, pati daw ang kanilang amo nakabasa po sa balita kasi nga merong Pilipinas eh. So talaga pong nakakahiya, no? Talagang yan po ay national threat talaga ang ginawa dito ni Sara Duterte, which is dapat talagang itong si Sara ay kakasuhan na makabayan. Pero tayo po nagtataka, no, bakit hanggang ngayon ay puro pa rin po investigation ang kanilang ginagawa ng ating gobyerno kahit na publicly na sinabi po ni Sara Duterte na ipapatigil niya itong si PBBM, si FL at si Speaker Martin Romualdez kapag daw merong mangyayari sa kanyang makabayan. Yan po'y hayagan talaga no na pagbabanta. Pero the other day, syempre siya po ay lumambot bigla makabayan, binawi niya na wala dang pagbabanta doon sa kanyang mga sinasabi. Tayo ba naniniwala na wala yung pagbabanta mga kabayan o hindi yon pagbabanta ang ginawa ni Sara Duterte? So ngayon, ito pong pahayag po ni PBBM mga kabayan, which is talaga pong natakot ngayon ang mga DDS, mga Duterte kasi nga sa wakas mga kabayan ko, ito po ang matagal na po nating pinagsisigaw at saka sinasabi lagi araw-araw, panawagan po sa ating Pangulo na sana na magsalita na, dapat ipakita na po yung kamay na bakal, hopefully na mangyari yan, pero daan din makaabay, nangyari talaga. Kaya nga tuwang-tuwa po yung mga loyalista, tuwang-tuwa talaga po yung mga Marcos supporter, kasi nga nakita na ho dito yung tigre ng Norte makabayan, ngayon galit na. Hindi na palalampasin ang ginawa ng mga Duterte at saka yung mga paninira po ng mga DDS. Diba? How many times itong sinasabi po ni Sir Ivan na kapag yung tao na matahimik lang po makabayan at saka yung mga babae po ng mga tao, kapag yan po ay magalit, naku po, magtago na kayo. Ibang magalit po yung mga taong mababait, yung mga tao pong na mga tahimik makabayan. Alam ho natin yan. Diba? So, anong nangyari makabayan ko? Meron ako, binalikan ko yung live po ni Sara Duterte, yung interview with the vloggers kasama ang kanyang DDS communication team. Yung time po nandun siya sa HOR o sa House Makabayan. Nung nandun siya na nag-sage siya, umatake siya doon po sa HOR at saka pinuntahan niya yung si Zulaika na kanyang kasintahan Makabayan. Kasintahan. Di ba nag-live yun? I am very sure 1 hour and 45 minutes yata yun ang live ni Makabayan or almost 2 hour. Di ba? Ikaw rin yung si Ivan. Almost 2 hour yung Makabayan. Kaya lang, nung binalikan ko po, yung live ni Makabayan, pumunta ako doon kay Princess Maui kasi sila po yung nag-live. Pumunta ako doon kay Hitad, pumunta ako doon kay Joey, kay Busdada, at saka doon rin po sa page ng Sara Duterte Movement, Marcolita supporters, at saka yung saan pa yung Makabayan. So lahat po na nag-cover ng live na yon, meron silang ginawa po sa video Makabayan. 1,000%. Totoo ang sinabi sa Ivan na pinagdidelete nila some of the portions po sa live nila Makabayan. Pinagdidelete nila yan. Bakit kaya Sir Ivan? Well, I'm not sure. Baka siguro meron pong nasabi doon itong si Sara Duterte na magagamit ho yun ng ating sa NBI, magamit ho yun ng PNP, ng security group personnel, at saka sino pa ditong mga nag-imbestiga Makabayan dito po sa ginawa ni Sara doon po sa pagbabanta niya kay PBBM. Pero yung portion na yun na sinabi niya na ipapatigil niya si PBBM, hindi tinanggal Makabayan, kundi merong mga portions doon na pinagtatanggal nila.
Sure na sure si Ivan. Mga almost mga half hour yata lahat makahabayan ang natanggal doon eh. Kasi nga itong agunggong nito mga duwag talaga eh. Alam niyo makahabayan ang mga DDS, mga duwag talaga eh. Kapag sila na po dito yung iimbestigahan, kasi nga di ba napahayag po yung NBI, napahayag po yung PNP, napahayag po sila si Anyo, yung secretary group po ng ating presidente, na sila po yung nag-imbestiga dito. So pinagtatanggal kaagad po yung mga portion na yun na magamit po ng ating gobyerno makabayan. Ganon sila. Ganon ito kagunggong ang mga DDS na mga vlogger. Di ba? Ang pagkakala ko makabayan, matatapang sila eh. Pagkakala ko sila ay maisog. Hindi naman pala, puti palang itlog makabayan. Mga duwag naman pala eh, puti ang itlog. Di ba? Itong mga gunggong nito, nandyan, napakatapang nila sa kanilang mga vlogs, napakatapang nila dyan po sa daan na makahabayan, ipapatanggal doon na si PBM, nanawagan sila na magpa-drug test, nanawagan sila na dapat daw mag-step down now sa kanyang posisyon bilang presidente makahabayan, at saka kahit ano-ano lang po ang kanilang mga paungutya, pang-aapak po sa pagkatao ng Marcos, at saka dito po sa mga paninira nilang ginagawa po everyday, pero natakot pala makabayan na gunggong talaga eh. So kagabi, nakita ko yung press con po ni Digong Makabayan, at ngayon, inaamin niya na hindi siya makialam doon sa gagawin po ng gobyerno dito kay Sara Duterte, kasi according sa kanya makabayan, kaya daw yan ni Sara Duterte. Kung kakasuhan daw ng gobyerno si Sara, hahayaan lang po ni Digong na kakasuhan po itong si Sara Makabayan. So ibig sabihin, wala na pong pakialam si Digong dito po kay Sara Duterte, kasi wala po siyang magawa itong Makabayan. Alam na alam po ni Digong ang ginawa ni Sara Duterte, at alam na alam po ni Digong ang rules po ng House Makabayan kung bakit ililipat itong nakapag-decide po yung House na ililipat po itong si Zulaika doon po sa Women's Correctional. Alam na alam nyo makabayan. At dito rin po, papakita ko sa inyo na press con po ni Digong, inaamin niya na wala na po siya power makabayan, na wala na po yung Duterte magic. Bakit? Kasi daw, according sa kanya, hindi na po nakinig ang taong bayan, ang kanyang supporters sa kanya makabayan. Nakita niya kasi, di ba, makailang beses na po itong si Sara Duterte, pati nga siya makabayan, sila po ay naghanga dito na magkaroon po ng people power. Di ba? Ano bang pinagawa po ng maisog makabayan? Di ba? Yan po'y panghihikayat po ng iba po ng mga tao, ng mga oto-oto, naghanap sila ng mga tao po na kanila pong mauto makabayan na sasama po sa kanilang gagawing people power. Nag-prosper ba? Nagtagumpay ba mga kabayan? Di ba hanggang ngayon hindi pa rin po? Alam nyo, ang mga DDS ngayon, yung maisog, members, mga kakulto po ni Kiboloy, hindi na po nila alam kung ano po ang kailangang gagawin mga kabayan. Di ba lahat po ng lugar, pumunta sila doon sa EDSA Shrine, pumunta sila doon sa Rizal, pumunta sila doon sa Veterans Medical Center mga kabayan, at saka sa iba pang lugar. Di ba kahit doon sa house, nag-rally sa makabayan, nag-prosper ba ang kanilang rally? Ba wala pa rin hanggang ngayon makabayan? So walang kwenta po kala mga panawagan na sasali daw sa kanila, pupunta doon sa daanan para daw mag-rally makabayan. Hindi na po sila pinakinggan po ng taong bayan. Wala ng power ang mga Duterte, at hindi rin po mangyayari ang people power na hinahangad ng makabayan, kasi yan lang po ang kanilang pag-asa, ang people power, para po matanggal sa pwesto itong si PBM. So before tayo magpatuloy makabayan, ipakita ko muna sa inyo yung press con ni Digong. For more details, let's watch this. Kay Congressman Alvarez na maghingi ng anong mapulot ko na tulong doon kung bakit nagkaganon. Kasi si Srileta daw was not a criminal. Alam mo, ang practice, kung ang Congress, ang contempt is not a crime. Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings or during the plenary, kung may naggawa ka doon na disturbance or yung disorderly conduct, they would put it that way,
palabas may ano pa raw na bakit idalhin sa prison correctional kasi hindi naman daw kriminal. Sabi ko dapat Congress sana doon may detention center sila. Kung wala, nagbakante sila ng kwarto doon nila nilagay. Bakit daw papasukin ng jail? Sabi ko hindi naman may pero yung mga bagubo are sporting wound in their hearts. So yan ang ano ko na hindi naman ito nakapalibot yan doon sa Patinorte ang mga bagubo kikinig sila wala pa naman tayong natanong pero hindi maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ngunang gulo wag alam ko yan kasi na presidente ako kay Inday wala yun Inday kaya niya yan insignificant pa siya doon kasuhan man nila si Inday di kasuhan nila hindi naman makulong yan hindi talaga mapakulong yan kasi patayin mo yan mag-uwi ang Davao yan. So, who is vice mayor? You or Inday? Ano? Sinang mas isog sa inyo? Ikaw o si Inday? Hindi mo ako isog yung lang mag-movement ang isog. May isog. May isog yun. Kung retired na ako, sabi ko, wala na ako. So, si Inday? Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan kilala ko. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong minalbers nila yung pera Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. What can we say? Saan ang pera namin? Sabi daw, binalik pa sa mayor. Ano, ibalik mo, wala mang pera. Maghiram nga ng pera Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Sir, ano sila, sir, na nawala na daw tong the magic of Duterte crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi say ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? ikaw lang may Wala na ako. crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of
Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? Well, so when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Pag sure, Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. O, di ba? Sabi yung makabayan ng vlogger na yon, pag sure oy. Dismayado mga didis makabayan. Mismo na po si Digong inamin niya na wala na po siyang power makabayan. Wala na po yung Duterte power or Duterte magic makabayan. Kasi kung meron pa, marami sanang nagrally sa labas makabayan, di ba? Dahil nga nakita niya ni Digong na hindi po nagkaroon po ng people power, ngayon inaamin niya na wala na pong nakikinig sa kanya makabayan, which is yan po ay ramdam ho natin. At dito po sa kanyang press con makabayan, the whole press con, naramdaman natin na siya po ay natakot ngayon kay PBM. Diba sabi niya hindi siya maisog makabayan, hindi maisog, wala na daw yan or hindi daw siya matapang makabayan. Sa Tagalog, maisog, yan po ay matapang. Talawa na makabayan, natalaw siya kasi nakita niya si PBM galit na ngayon. O diba? Tas ngayon makabayan, napansin ko, diba doon po sa mga patutsada po ni Sara Duterte na diba siniraan niya si PBM na ang pangako daw, sabi niya pangako daw na 20 pesos per kilo na bigas makabayan, yan daw ay pamubudol ni PBM para daw makuha po ng boto ng taong bayan. Nang tinanong niya daw yung mga expert makabayan sa bigas, hindi ho daw yan mangyayari ang 20 pesos per kilo kasi nga mahirap daw yung magpagbili ano sa Tagalog nito? Yung magtinda, mahirap daw magtinda ng palugi makabayan. Kasi 20 pesos per kilo na bigas, imposible daw. Ayon yan kay Sara Duterte makabayan. So ibig sabihin, ang kanyang tira doon tungkol po sa bigas. Ngayon, ang tira dito po kay Digong makabayan tungkol naman po sa PhilHealth. Ang budget daw transfer doon sa National Treasury makabayan, kinuha daw ni Martin Romualdez. Gonggong talaga eh. Talaga pong sila ay mag-ama makabayan. Sino ba ang hindi matatakot dito? Tingnan nyo lang po ang mukha ni PBM. Talagang siya po ay pikon na ngayon makabayan. Nakita na ho natin ang kanyang galit. Tingnan ho natin ang kanyang mata makabayan. For more details, let's watch this. Nagpalabas na ng kanyang pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos sa mga naging banta ni Vice President Sara Duterte. Ginit ng Pangulo bilang isang demokratikong bansa, kailangang umiral ang batas. Dagdag pa niya, hangad niyang matuldukan ang usapin sa maayos na paraan at naway lumabas na din anya ang katotohanan. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung gano'n na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko
ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. O, tingnan mo ang mukha ni PBBM Makabayan. Talagang galit na galit, no? Yan po ang hinihintay natin na magalit po si PBBM. Ngayon, lumambot si Digong. Natakot, Makabayan. Akala ko ba matapang? Wala pala eh. Puting itlog, Makabayan eh. Ngayon natakot sila lahat. Ang ibang mga vlogger, nagdilitan po ng mga video, Makabayan. Yung part po, some of the portions doon sa live po ni Sara Duterte, siguro tinawagan sila ni Sara Makabayan or head ng DDS Communication Team na meron silang tatanggalin doon na mga videos. Pero sinabi ho ni NBI Santiago Makabayan, ang ngayon ang director po ng NBI, kasi nga 'di ba tinawagan niya, kinontak niya yung Facebook na according sa kanya, Makabayan, according po ni Santiago, kinontak niya yung Facebook para daw i-retrieve yung video na yon or mag-secure ng copy ng video po, the whole video, live po, yung live interview po ni Sara Duterte para po matingnan nila or para po makuha pa nila yung mga ebidensya, Makabayan. Kasi nga, ulitin na natin dito, nagdilitan kasi sila ng videos, Makabayan. So ito po ang ating ebidensya. Binigyan ng 5 araw ang pangalawang Pangulo para ipaliwanag sa National Bureau of Investigation ang kanyang banta na ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinauubaya naman ng Justice Department sa Ombudsman kung sususpindihin ba ang Vice Presidente. Sasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente at pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung datian niya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang Presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures.
Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena. Ipinaubayan naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Kumikilos na ang otoridad, partikular na ang PNP-CIDG para investigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon naman sa National Security Council, kinukonsidera nila bilang national security concern ang mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Highest level of urgency ang tugon ng PNP dito. Definitely, these words, if uttered by one particular person to another person, definitely there are some applicable and relevant laws applicable na po pwedeng maisampa sa particular na kausa ito, regardless kung sino po ang nagsabi, regardless kung sino po ang target nitong mga pananalita na po na ito. But then again, we are just being careful to give the specific as to the possible cases to be filed against those people who were involved in the incidents last Saturday. Inatasan na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group para imbestigahan ang naging banta ni Duterte. Nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Presidential Security Command bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Sentro umano ng investigasyon kung totoong may hitman na kinontak ang pangalawang Pangulo o kung figurative speech lamang ito. We will make a chronological events of this. We will make the complete records of this. And then after that, we'll analyze and discuss these facts of the case vis-a-vis the possible laws na magka-come into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? At bagamat ang CIDG ang nangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So, nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation. Pumalag din sa banta ni Vice President Duterte ang National Security Council. Itinuturing nila na national security concern ang mga binitawang salita ng pangalawang Pangulo. Nakaalerto rin ang security protocols ng Presidential Security Command kasunod ng direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang mga naging pahayag ni Duterte. Ayon sa PSC, pinaigting at naka-heightened alert na sila ngayon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa law enforcement agencies para matukoy, maiwasan at mapigil ang anumang banta laban sa Pangulo at sa First Family. Git ng PSC, anumang banta sa buhay ng Pangulo at sa First Family kahit saan ito nagmula, lalo na kung ginawa ito ng hayagan sa publiko ay hindi nila ipagsasawalang bahala. Itinuturing din nila itong usapin ng pambansang seguridad at gagawin ng lahat ng kailangang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Hindi rin ipinagkibit balikat ng palasyo ang naging mga pahayag ng pangalawang Pangulo na nangongontrata na umano ito ng isang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos oras na may masamang mangyari sa kanya. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinarating na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang banta sa Presidential Security Command para sa kaukulang aksyon. Anuman anilang banta sa buhay ng Chief Executive ay dapat seryosohin, lalo't ang bantang ito ng Vice Presidente ay hayagang ipinabot sa malinaw at tiyak na mga salita. Alam niyo mga kababayan ko, napaka-unfair nito no? Very, very unfair po dito ang ginawa po ng gobyerno. Bakit? Diba sabi po ng NBI kung bakit hindi pa nila inresto itong si Sara Duterte kasi nga daw nirespeto na makabayan. Kasi nga diba busy no? Busy presidente. Nirespeto pa ng NBI, nirespeto pa ng ating gobyerno, ng kapulisan ho natin. Pero bakit kapag meron pong mag-bump joke makabayan, bakit hinuhuli ka agad? Diba napaka-unfair? Kasi nga
karaniwang tao lang makabayan, si Sara, Vice President, which is very, very unfair talaga po ang nangyari dito. Hayagan na pong sinabi ni Sara ang kanyang intensyon dun sa First Family makabayan na di ba yan po ay pagbabanta. Klarong-klaro na ho yan, meron na pong ebidensya makabayan. Pero hinayaan pa rin po, binigyan ng chance si Sara Duterte na makapag-explain makabayan ang kanyang side. Pero dito po sa mga bomb jokes, bakit hinuhuli kaagad, kinakasuhan, nakulong makabayan? And also, sa panahon rin po ni Digong, naalala ba natin yung meron pong isang teacher makabayan? Kung hindi ko nakakamali, ang kanyang pangalan ay si Ronel Mas yata yun, si Ronel Mas makabayan. Si Ronel Mas, hindi po nakakalam, sa panahon po ni Digong makabayan, nag-joke kasi. Meron siyang post na handa daw siya mabigay po ng 15 million pesos kung sino daw dito ang makapagpatigi kay Digong makabayan. Handa daw siyang magbigay. Pero nang na-trace na siya po yung nag-post makabayan, di ba hinuli siya, ipinahiya, ikinulong makabayan si Ronel Mas. On the spot, hindi umabot po ng 24 hours. Siya po ay nakulong kagad makabayan. Pero dito kay Sara Duterte, napaka-unfair. Binigyan pa ng 5 days makabayan. At hindi pa sure na siya po ay makulong. Diba? Gunggong talaga eh. Yan po ay napaka-unfair makabayan. So anyways, before na magpatuloy po sa ating topic makabayan, i-share natin. Nandyan po si Gorgonya, Angela, Mercy Calatrava, Alicia Lee. Hi to Evelyn Garcia, Apple Nas, nandiyan rin po si Nelson Caravana. Hi to Emerald Gemini, Edwin Salamanca, Celestial F. De Los Reyes, William Steven Verdugo, Caroline Campos, nandiyan rin po si Janet Narvaez, Lionel Desiderio, Maria Vrelio, nandiyan rin po si Jimezo LV, Boboy Elmido Costensadugyo. Hi to Jimezo LV. Nandiyan rin po si Nonski Pasamonte, Emma Valdez, Jaime Ignacio, Elsa Hoffman, and hi to Mary Grace Secretaria. So ngayon makahabaan ko, I am very sure na alam niyo na po na diba itong si Sara Duterte ay sumagot siya doon po sa banat ni PBM. So itong si Sara makahabayan, meron kasing ambush interview. Tinanong siya ng reporter makahabayan doon po sa sinabi ni PBM na yang ganyan, diba sabi niya, na yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinalampas, yan ay aking papalagan. So ang kanyang sagot makabayan, di ba sabi niya, oo, di ba pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. So yan po ang kanyang sagot makabayan. At saka yung mga interviewer, yung mga reporter makabayan, nagulat nga eh. Mga ilang seconds pa hindi po nakibo po yung mga reporter makabayan. Kasi nga, yung issue na yan po'y natulog na or tapos na yung makabayan, patay na ho yan. Kasi nga yung mga, di ba yung mga Aquino, sila po ay nanahimik hanggang yung makabayan. Wala na po yung issue na yan, solved case na ho yan makabayan. Alam ho natin yan. Hanggang ngayon, wala pong binitawan po na statement ang Aquino dito po sa mga sinasabi patutsada ni Sara Duterte na binuhay niya yung assassination issue ni Ninoy Aquino makabayan. Diba gunggong talaga eh. Kasi ang kanyang ginawa dito makabayan, ang kanyang point dito, gusto niyang buhayin ang issue po dito tungkol po sa mga dilawan. Gusto kasi niyang makuha yung simpatya. Gusto niya makuha po yung simpatya at saka papanig sa kanya makabayan ang mga pinklawan at saka yung dilawan. Itong ginawa ni Sara Duterte, ito po ay frustration makabayan. Frustrated na kasi itong si Sara Duterte. Kasi nga hindi po nag-prosper ang kanyang planong people power. Diba? Ngayon ginagamit niya yung issue po ni Ninoy Aquino, which is yan po ay matagal na pong wala makabayan. So ang issue po ng tungkol dito kay Ninoy Aquino, meron tayong babasahin makabayan dito po sa Wikipedia para po alam rin po ng lahat na yan po ay case closed na. Meron na pong na-convict makabayan. So dito po example sa trials and conviction sa year 1985, meron pong 25 military personnel including several generals and colonels, 1 civilian were charged for the murders of Benigno Aquino Jr. and Rolando Galman. Ito pong si Rolando Galman makabayan, siya po yung gunman na tinigi makabayan. So ngayon, also President Marcos relieved Ver as AFP chief and appointed his second cousin. So dito tayo makabayan, dito tayo sa convection. Pablo Martinez
one of the convicted conspirators in the assassination, alleged that his co-conspirators told him that Danding Cuangco daw mga kababayan ordered the assassination. Martinez also alleged that only he and Galman knew of the assassination, and that Galman was the actual shooter, a point not corroborated by other evidence in the case. So ngayon mga kababayan ko, tungkol dito po kay Danding Cuangco, the Supreme Court ruled that did not qualify as a newly found evidence. So sila na po dito yung nakasuhan mga kababayan, sila po yung na-convict. So tungkol doon sa sinabi po ng gunman na kasabwat na nila, ito pong si Danding Cuangco mga kababayan, hindi ho yun napatunayan. Kaya nga hanggang ngayon mga kababayan, kaya nga wala na pong yung issue niyan kasi nga case closed na ho yan. Pero ang problema dito po ni Sara Duterte, kanyang pong binuhay, nagbakasakaling makuha ang sipatya ng mga dilawan mga kababayan, di ba? Yan po ay napaka-frustrated frustrated movement. Hindi po mangyari na makuha niya yung kalooban ng mga pinklawan at sa mga dilawan kasi nga galit na galit po sa mga Duterte ang mga pinklawan mga kababayan. And also ngayon po, 'di ba, yung mga Aquino, yung mga supporters po ng mga dilawan, sumuporta ngayon kay PBBM. Kasi nga nakita nila si PBBM napakabait po mga kababayan at saka magaling po na lider. Kailang pilit ho iyang hinahatak pababa, sinisiraan po ng mga DDS na mga Duterte kasi nga hindi nila matanggap na magaling po na lider itong si PBBM kontra kay Digong mga kababayan. Napakalayo po ni Digong dito kay PBBM. Si PBBM napaka-smart mga kababayan. Napakabait, mas smart at very masipag ang mama na yan. Kaya hindi nila matanggap, kaya ang kanilang chance dito magkaroon na po ng people power mga kababayan, di ba? So anyways, ipapakita ko sa inyo. Alam niyo mga kababayan na yung Veterans Medical Center ngayon ay tinatawag na po, Sir Ivan? Office of the Vice President. Hindi na po Veterans Medical Center mga kababayan, kundi Office of the Vice President. Bakit? Nandun na po nagtambay ang mga senator, nandun na po nagtambay yung mga staff ni Sara Duterte mga kababayan. Alam nyo ba ito napaka-BS? Bakit si Ivan? Di ba kahapon umattend po ng hearing ito pong si Sara Duterte? So dahil po nandun po sa hearing itong si Sara mga kababayan, ang bantay, ang security ni Zulaika, yung dalawang aso. Sino si Ivan? Si Bato at saka si Bongo mga kababayan. Yung dalawa na yan, hindi po nagtrabaho kahapon mga kababayan. Doon lang po, whole day, nagbantay kay Zulaika. Okay lang ba sa atin, hindi sila magtrabaho mga kababayan? At saka, sila po ay security doon kay Zulaika. Di ba sayang lang po ang mga sweldo sa kanilang mga kababayan? Dahil kay Zulaika, alam nyo, napaka-high profile talaga ni Zulaika Napaka-high profile kasi nga ang kanyang bantay, mga security, puro po mga senator mga kababayan. Puro senator ang kanilang bantay, gonggong talaga Itong dalawa na to, dapat hindi na po makabalik po sa pwesto mga kababayan. Hindi na po mananalo yung si Bongo at saka yan pong si Bato mga kababayan. Tayo lang po ang inuuto niyan. Kasi nga ang kanilang ginagawa dito, hindi sila nagtrabaho po para sa taong bayan, kundi nagtrabaho na po sila para na po sa kanilang supporters mga kababayan. Ganon ang kanilang ginagawa para na po sa kanilang personal interest, para na po sa kanilang personal advantage mga kababayan. So take note, dapat hindi na po sila makabalik po sa gobyerno natin. Okay? So anyways mga kababayan ko, before tayo patuloy po doon sa nangyaring hearing kahapon, meron ho tayong i-debunk. Kasi meron pong nag-forward sa atin po, nag-message sa atin mga kababayan, nagpapatulong siya. Kasi nga, itong mga DDS, hindi na talaga, hindi po sila, mga kababayan, parang, ang tawag dito? Yung hindi na sila matuto mga kababayan, na kung saan noon, sila po ay aking na-debunk. Yung meron silang ginagawa mga kababayan na meron po mga gatherings na maraming tao kahit doon po sa ibang lugar mga kababayan. Kapag marami pong tao, ang audio kanila pong pinapalitan mga kababayan. So nangyari sa Ivan, kasi nga meron pong nagpatulong sa atin, so dapat idibang ho natin. Itong video mga kababayan, I am very sure nakita nyo na po ito. Let's watch this.
di ba? Yan naman po ang kumalat ngayon na nag-viral mga kabayan. So kung titanong ho natin, maraming tao, mga Pilipino. Yes, mga Pilipino mga kabayan. Ngayon, ang audio na yun, pinalitan ho nila. Actually, yung video na yung mga kabayan, kuha yan dito sa Riyadh. Mismo po yan sa Riyadh. Kasi nga, yearly, meron kasing ginagawa dito or merong event mga kabayan na Filipino Week. 1 week ho yan na event mga kabayan. So lahat po napuntahan dyan, either mga Pilipino o ibang lahi, mga Arabo napuntahan dyan kasi nga meron pong concert na mangyayari mga kabayan. Mga event, concerts, nakita ko, I think that is last week, pumunta dyan yung disband, pumunta si Angeline Quinto, yung banda po sa mga banda po sa Pilipinas mga kabayan. So dyan po nagpuntahan ang mga Pilipino kapag meron pong Filipino Week mga kabayan. Saan yan si Ivan? Sa Suwaida yung makabayan. O Suwaidi pa yung tawag niyan? Suwaidi or Suwaida ba yan? So, para po madibang ho natin, sa kapapayan natin po itong mga details na magunggong kabayan, yung mga napakalpo ng video na to, isampal natin sa kanilang mukha ang ating ebidensya. Kung paano makita, alam niyo mga kabayan. Siya nga pala, shoutout no sa mga DDS. Sa mga DDS po na magunggong, please dislike naman po sa ating video. Please dislike po sa ating video. Ako lang po yung vlogger na nanawagan sa inyo na i-dislike ang ating video. Diba? Sino bang vlogger na nawagan yan? I-dislike. Lahat ng mga vlogger, panawagan nila sa mga viewers nila, i-like ang video. Diba? Pero alam ko po, siyempre, ang mga sulit natin dito ng mga viewers, mga loyalista, Marcos supporter, mga Pinklawan, Dilawan, alam ko naman kasi na lagi silang nagla-like. Pero sa mga DDS, mga haters natin, i-dislike ninyo ang video ni sa Ivan. Makabenepisyo pa kayo. Tuturuan kayo ni sa Ivan paano nyo matrace saang lugar na yan at anong event na yan makabayan. Kung talaga bang totoong merong sumigaw ng Duterte. Duterte. Let's watch this. O, di ba? Rally ba yan? Di ba? Rally ba yan makaban? O protesta ba yan? Yan po ay concert. At saka nakita ko nga siguro, I think that is last year makabayan, pumunta yata yung Aegis. If not mistaken, this band, marami mga banda. Kasi yan po ay Filipino Night or Filipino Week makabayan. Doon po yan sa Suwaidi. O, di ba? Tas kung hindi pa kayo maniniwala kasi Ivan, ipakita ko sa inyo ang vlog ni 1TV makabayan or ni K1. For more details, let's watch this. Ngayon, bilang mga OFW sa gitnang silangan, may tanong ako sa inyo. Alam niyo ho ba ang mga batas dyan sa lugar ninyo? Bakit kailangan nyong gumawa o gumamit ng video at tatapalan nyo ng iba pang audio? Panoorin nyo kapatid. Ops, tama po kayo.
Ang video na napapanood nyo ngayon ay video sa Al Suwaidi Park nitong nakaraang Philippine Week sa Riyadh. Tinapalan ng ibang audio. At ang caption, sang-ayon ka ba sa people power? Tila nag-uudyok siya sa mga kababayan natin. Tila may iba siyang pakahulugan. Viral ngayon to hindi lamang sa TikTok, pati sa Facebook. Sa Saudi Arabia ay pinagbabawal po ang pagpoprotesta. Kung gusto nyo pong gawin yan, literal nyo pong gagayahin, magwewelga kayo sa Saudi, baka po kayo ay makulong. Kung naaalala nyo po, March 7, 2011, protesters arrested in Saudi Arabia. Hindi lamang po sa Saudi, maging sa Dubai, kamakailan po yung mga Bangladesh national, yung mga estudyante sa Bangladesh na nasa Dubai, nasa Dubai, UAE, di ba, inaresto? Nasa 40 yata sila. Nagwelga sila sa Dubai, sa UAE, against their government. Inaresto sila ng kapulisan ng UAE dahil sa nangyayaring political unrest din doon sa Bangladesh. If you could remember lang, kapatid, sa Saudi Arabia, mas malala. Kung nababasa nyo po sana, protesters arrested in Saudi Arabia. 24 kalalakihan ang na-detain on March 3 and 4 following arrest in the city of Al-Qatif, Saudi Arabia. These are believed to be held incommunicado and are risk of torture and other ill treatment. Meron pang isang balita dito na nagsasabing no protest. Ang sino mang magsasagawa ng protesta at demonstrations sa Saudi Arabia ay illegal. Those who defy the ban face arrest, prosecution, and imprisonment on charges such as inciting people against the authorities. Ngayon, kung kayo po ay mahuli sa Saudi Arabia dahil nagpoprotesta kayo against the Marcos administration, sino ang magliligtas sa inyo? Alam nga naman si Senator Rapi Tulfo yan. Alam nga naman si BP Sara. Natural. Administrasyon ni Marcos Jr. Kaya sa mga tao po, kung gusto nyong suportahan si BBM o si BP Inday Sara, ipagdasal nyo. Kesa gumawa kayo ng mga edited video sa Saudi Arabia, baka makulong pa ho kayo. Dahil itong ginawa ni, hindi ko napapangalanan, kaya ako binura ko, kaya ako may takip yung pangalan niya, Kaya ako may takip yung pangalan niya para hindi nyo na humapanood pa yan at ma-follow pa yung sino man hutong gumawa na to. Maging matalino kayo kasi sa ginagawa nyo ho, nagiging bobo kayo. Ha? Kung galit po kayo sa gobyerno ng Pilipinas, huwag nyo nang dagdagan na ipapahamak nyo pa yung sarili ninyo. Gumagawa kayo ng mga edited video na hindi naman ho totoo para ipakita na supporter kayo ni Vice President Duterte. Ako ho, wala akong kinakampihan ha. Hindi ako kumakampi kay BP, hindi ako kumakampi kay Duterte, kay Marcos. Sa iyo ako nag-aalala. Sa iyo. Kalain mo ba naman yan, Patungan nyo ng boses na hindi naman ho totoo. Sa Al Suwaidi, Philippine Week sa Riyadh, nangyari yan. Uulitin ko po.
Anumang protesta, demonstration against one government in Saudi Arabia may lead you to imprisonment. Totoo ang sinabi ni Juan Makabayan, ni K1. Actually, dito po sa Riyadh, Saudi Arabia, ang napakahigpit po nagagawa ka ng protesta. Bawal na bawal ho yan. Kung mahigpit man doon sa UAE, sa Kuwait, sa Jeddah, dito po sa buong Saudi area Makabayan, mas mahigpit ang Riyadh. Kamakailan lang, that is 5 months ago, if not mistaken, 5 months ago or 6 months ago na ba yun, na dito na po malapit sa Makabayan. Dito na po sa malapit sa amin kasi nga, meron ditong nagprotesta na mga Bangladeshi, mga Bengali Makabayan kasi nga against sila doon sa nangyari sa kanilang gobyerno doon po sa Bangladesh. So ngayon, kasama namin dito po sa sa bahay Makabayan kasi nga mga Bangladesh diyan sa likod pumunta sila doon sa meron pong nagprotesta. Doon po sa malapit po sa may nagprotesta Makabayan, meron kasing bilihan doon ng mga isda, vegetables, may mga stores doon. So doon po sa malapit lang po sa stores Makabayan, doon po nagprotesta ang mga ibang Bangladesh. So ngayon, nang pumunta doon ang kasamahan namin dito na Bangladeshi para po bumili doon ng isda daw Makabayan, timing na meron pong dumating na mga pulis Makabayan na marami pong pulis kasi nga natiktikan nila, nakita nila na meron pong nangyaring protesta doon, so sila po ay hinuli Makabayan. Ang problema dito, sila po ay nadamay kasi nandun po sila sa premises area Makabayan. Kahit hindi sila sumali sa protesta, dahil nga sila po ay nakita po ng pulis na nandun sila Makabayan, isa sila sa nasama pong hinuli. Sila ay ikinulong at saka sila na po ay dineport Makabayan without explaining theirself. Ganon po kahigpit dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya bawal na bawal po at napaka-imposibleng meron pong ganon po na event na magsisigaw kang Duterte. Diba? Gunggong talaga Tayo pa'y utuin Makabayan. Inandito po si Sir Ivan sa Riyadh. Nakalimutan ba nila na magaling po mandibang si Sir Ivan? Joke lang. O diba DDS, at least alam nyo na po kung paano i-trace ang source na yan or ng event na yan, diba? So marami kang makuha po, marami kang matutunan po ng mga ideas dito kay Sir Ivan. Dito sa ibang mga vlogger ng mga DDS na mga gunggong, hindi kayo tuturuan. So anyways, isa na natin, nandyan po si Margarita Figaro. Hi to Susan Mopia, Guard Security. Nandiyan na po si Anisita Nicolas, Welma Jimenez Paulo. I-shoutout natin si Amalia Nucon, Yolanda Talastas, Edith Pasteliro. Nandiyan na po si Len Abinsay, Elsa Singgian, Minchi Saudi Nabal. Nandiyan na po ating hater na si Yours Truly TV, Margarita Figaro, Luzana Nerpio, Jen Riv. Hi to Welma Jimenez Paulo, Carlos Gonzalez, and hi to Tess Faraon. Okay, so makahabayan ko, kahapon meron drama na naman pong nangyari. Kasi nga alam nyo kabahan ko, hindi na po uso yung neck brace, kundi ang uso ngayon yung wheelchair na lang po makabayan. So sino na wheelchair kahapon si Ivan? Yung pong si Gina Acosta. Kasi si Gina Acosta makabayan, siya po ay sinabon. Siya po ay sinabon doon sa hearing na kung saan talaga pong nanginig ang kanyang kamay makabayan. Yung time po na siya po dito ay siya po ay kinuwestiyon ni Luistro Makabayan. Even though si Luistro na napakachilang po magtanong Makabayan, hindi nagsisigaw, kalma lang po magsalita. Pero ito pong si Gina Acosta, siya po ay nanginig at bilabong tumaas ang kanyang presyon, presyon ba Makabayan? Presyon ba tawag niyan? Ang kanyang presyon, tumaas ang kanyang presyon, so siya po ay dinala doon na naman po sa Veterans Medical Hospital / Office of the Vice President Makabayan. Kadramahan po ang nangyari. Siya pala, question. Sino ang na-high blood doon? Sino ang na-high blood ng Makabayan kay Marcoleta? Di ba? Ang daming high blood Itong si Marcoleta Makabayan, pasaway talaga Kasi nga si Marcoleta against talaga lahat Tsaka lahat ng mga questioning style ng mga committee or members ng committee, mga congressman natin, lagi niyang kinikritics Makabayan. Lagi niyang idinadivert yung mga nangyayari o yung tawag dito, yung flow po sa kanang pagtatanong Makabayan. Itong si Marcoleta, puro lang po disagree. Ito na pong si Sara, sumakay lang po kay Marcoleta Makabayan. So kahit sumakay si Sara dito kay Marcoleta,
Siya po ay sinupalpal ni Chua mga kababayan. Kung paano nasupalpal itong si Sara, let's watch this. Fernando Tempura, Raimundo Nova, Carlos Miguel Owishi, at syempre ang pinakasikat, Mary Grace Piatos. Ito lang naman ang mga pangalan na binigay mismo ng Office of the Vice President na kumubra ng pera mula sa confidential fund. Tapos ngayon, nag-iisip kayo mag-rally. Paano kami sasama niyan? Eh di ba mas madali kung ipapaliwanag na lang ni Vice President Sara Duterte kung sino ang mga taong to na kumubra ng limpak-limpak na salapi. Kay Mary Grace Piatos pa lamang, 25 million pesos na ang kinubra niya. Ilabas mo, Sara Duterte, kung totoong mga tao ito o gawa-gawa mo lang. Huwag mo nang pahirapan ang mga DDS na paniwalang-paniwala sa'yo at pinag-uuutong mo naman. I can imagine, siguro tumatawa-tawa pa kayo habang sinusulat nyo ang mga pangalang gawa-gawa nyo lang. Ikaw, naniniwala ka ba na merong mga ganitong pangalan? Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. No, kung ano the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns who contributed money to raise 1 million.
asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibase lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya sa Acosta, akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel La Chica. Kaya hindi nyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel La Chica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel La Chica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga Piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are Piatoses in Davao City. May mga Piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap. Would you agree with me if I would say? The reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po ng acknowledgement Ms. receipt. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer Tama ko, po ma'am. o mali, Ms. Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR.
Tumanggap po ng galing kay ano. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Madam Vice President. Can I answer as head of agency of the Ano Office po, of the Madam? Vice President? Can I answer as head of the agency of the Office of the Vice President as well? With respect to the... To the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. A few moments later. O, di ba? Itinakas ni Sara si Gina Acosta Makabayan. Itinakas kagad eh. So, grabe yung drama, no? Para hindi masyadong makasagot doon po sa hearing Makabayan. Kasi nga, para hindi mabulgar na ito pong si Mary Grace Piatos, baka ito talaga pong si Sara Duterte Makabayan. Kaya nga pigil na pigil masalita ito pong si Gina Acosta. Kasi nga hindi niya po alam talaga ang kanyang sasabihin Makabayan. Nagdadalawang isip siya kung ito bang si Sara ay kanyang ilaglag or hindi. Pero alam ho natin, mamimiligro pa rin dito, ito pong si Gina Acosta. Kasi si Gina Makabayan, marami ho siyang alam. Siya po ang K dito kasi siya po ang taga-release Makabayan. So alam na alam yan. Ito po ay tauhan, lagi pong nasa gilid po ni Sara Duterte. Kaya itinakas kaagad ni Sara Makabayan. Dadalhin na naman po doon sa Office of the Vice President / Veterans Medical Center. So anyways, kasama rin po natin si Arnel Luciano from Northern Samar. Hi to Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Jemson, si Jimboy, si Jeriel at Regine of Badawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Rigel Sacres. Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Marilo Bidnare from Ilocos Norte. Nandiyan rin po si Felix Apare from Bohol. Hi to Eliza Cañete from Las Piñas City. I-shoutout natin si John Nacario, Jess Abdul from Calamba, Laguna. Jeline Quezon, Maximo Magdalena from London. Hi to Ashen and hi to Liam Castro from Japan. Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some